Alright, so ngayon tunghayan natin yung yung mainit na tagpo sa pagitan ni Representative Franz Castro at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 11th public hearing ng Quad Committee. So tingnan na alamin natin dito yung mga diskusyon nilang dalawa. So kaya tara na't panoorin natin ang kabuuan ng kaganapan. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom. No? Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do. Yun, yung bunga agad, yung tanong niya is patungkol dun sa war on drugs. Kung may na-accomplish ba ito? Ano sa tingin niya? Meron bang na-accomplish yung war on drugs? Meron ba? Kasi marami naman nagsasabi na talagang tahimik yung yung mga kalye natin nung panahon ni dating Pangulo. So, merong na-accomplish. Because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful. So, yung sagot niya is successful. Sinabi niya kasi na dito na magkaiba daw yung data na mayroon siya kumpara doon sa data ng nina Franz ng human rights. Po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So how do you measure po yung success ng war on drugs? Well, because there's minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate. No country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them. Yung tanong dito ni Castro kung na-eradicate daw ng dating Pangulo yung drugs. Ay yung sagot lang naman dito, hindi ma-eradicate talaga yon. Hindi mo mauubos yun. Para ng cancer sa lipunan yan, kahit saang bansa meron yan. Hindi naman lahat. Pero kasi ma-minimize lang yung yung drugs sa bansa kasi sobrang talamak na. Lanas. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo?
yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Chair, Dito wala na naman sa ayos yung ano niya, yung tanong niya. Tawag dito parang, ah, yung sa mga malalaman lang kasi yung ano, tawag dito, yung malalaman lang na kung nag-success ba yan, depende sa mga tao, sa mga local government. Sa data na tao lang yung makapagsasabi niyan. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo mamimeasure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? Success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot Minimize, basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay, Ayan na naman tayo. Nagtanong ka pa kung hindi ka lang rin naman maniniwala. May sarili ka naman palang sagot sa sa sarili mong tanong. Tatanong ka kung successful ba o hindi. Sinagot ka ngayon, sabi mo hindi ka naniniwala. Andiyan ka para lang magtanong, magkuha ng impormasyon, hindi yung maniwala ka ba o hindi. na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na Dito kasi pinipilit niyang ipasok yung mga yung mga biktima ko, no. Well, iba na biktima ng na hindi naman EJK, yung mga pulis na gumawa ng krimen sa kanila mismo, personal. Kasi kung yan sa korte, kung pumasa yan sa korte, ibig sabihin kasalanan mismo ng pulis. Diba? So, yun yung gusto niyang isingit dito, ipasa sa kanya. Pinipilit niya. minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair? Dito, tatanong na siya rito ng hinahanapan niya na siya yung dating Pangulo ng ng malalaking tao sa likod ng droga na napatumba niya. Pagkatapos yan,
Nagtatanong si Franz ng ganyan nang may kasama pang opinyon. Diba? So, tingnan natin anong sasagot ng dating Pangulo. Mr. Duterte ng na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Hindi, teka muna. Pwede pong sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Pala, gusto mo rin naman pa mag-point order ka pa, tatanggapin mo naman pala yung tanong ni ano. Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. O, diba? Sinagot ka rin ng balagbag. Kasi yung ano lang kasi ng war on drugs is ma-minimize yung droga sa komunidad. Diba? Yun lang yung ano niya doon eh, yung habol niya. Kung may madali na malaking ano, di mas maganda. Yung iba naman dyan sa Mount Apo, Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? tinapon ko. Ano pa naman, tingnan nyo. Grabe naman kahina ng ano nito. Hindi niya ba na-detect yung ano, yung mga sagot ni dating Pangulo? Na parang pinaglalaruan lang siya. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Eh dito, nagtatanong siya kung sino. Sa tingin mo, sinong tao yung magsasabi ng pangalan? Krimen na kasi yun eh. Kahit na sabihin natin illegal o kahit na sabihin natin ano yun, drug lord. Illegal pa rin yun. Krimen pa rin yun na patayin mo yun at itapon. Diba? Sino magsasabi ng pangalan yan? Kung totoo mang mayroon. Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. At alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak. Ano to? Pangaral na to. Hindi na to, tawag ito, hearing. Pangaral na, pangaral. 11th pangaral of the House Quad Committee. Na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Dito sa tingin ko parang si Franz Castro dito ano na lang tawag ito na papatagal na lang ng oras, wala na siyang maitanong eh. Kasi ano na tawag ito, saan sana napupunta yung mga pinagsasabi niya eh. ginagawa ni Mr. Duterte, yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang.
Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, Hindi nga siya nagpapatawa. Hindi rin kayo natatawa. Wala naman. Ano ba yun? Ano? Hindi nga siya nagpapatawa. Sagutin mo siya ng hindi naman nakakatawa. Ang gulo naman nun ah. wag mong gawing katatawanan But hindi ang na. hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam niyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Tinuruan mo pa. Na naging piskal yan, naging mayor, naging congressman, naging presidente. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? 'Di ba? Bakit po sinasabi ninyo hanap buhay ng ibang mga tao yung droga? 'Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Yun naman kasi inaantay niya eh, magbanggit siya ng pangalan kung sino yung mga itinumba niya. Kasi yun magagamit sa kanya. Pag wala siyang may sinasabing pangalan, wala siyang krimeng nagawa. Hindi, pagsabi ng pagpatay, hindi naman krimen yan. Kailangan na may pangalan o may tao doon na sangkot. Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap? O wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Hindi ko na alam to kung anong pinagsasabi nito. Nagtatanong ba to? Nagbibigay ng opinion o nangangaral? O kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay Ayan bang 30,000 na yan, meron ba yan sila na na data kung sino-sino ba yung mga yan? Kasi pag sinabi mo lang 30,000, sino ba dyan? Kriminal na nilalaban? Kriminal na damay? Kasi marami eh. Hindi mo pwedeng i-generalize yung mga namatay na yan. i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What your... Bigyan ng trabaho yung mga yung mga hindi nga nagdodroga, walang makuhang di ba? Walang makuhang trabaho. Tapos bibigyan mo pa yung mga yan. Problema nga ng Pilipinas yan eh. Kaya nga ng iba, umaalis ng ibang bansa. Kasi wala makuha rito. Mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi yun matatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Depende yan sa namumuno. Diba? Kung walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Saan ka kukuha ng hanap buhay? Ang daming kurakot sa gobyerno. Bago makarating sa tao, makailang hatian na. Ayun, nag-ano na lang to eh. Alam niya na rin naman yan eh.
Nagsasayang lang 'to ng oras kasi wala na siyang maitanong o nagdadasal siguro yan na maubos na lang yung oras. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking ni Hindi na hindi naman kasi ano, hindi naman kasi pinapatay. Sino bang taong gano'n kadaling pumatay, 'di ba? Niloloko lang yata nito sarili nito, eh. Sinong taong gustong pumatay? Eh, yung mga napatay nga na yan, yan yung lumalaban, 'di ba? Ba't ano mo, yung kakaunting tao na na nadamay, nadamay tapos ano tawag dito, yung, ah, pinatay mismo ng mga pulis ng walang kalaban-laban, sinasama niyo kasi do'n sa napakaraming namatay na mga kriminal. Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang, Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi Tama nga din naman, eh, common sense naman, eh, kasi nasa harapan mo baril, eh, 'di ba? Nasa harapan mo kayang pumatay. Ngayon, kukumpara sa ikaw pa yung mamatay, eh, yun na lang, patayin mo na lang diretso. Kasi nasa duty ka naman, obligasyon mo naman yun. gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos sa tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. 'Di ba? Kasi yung kay ano kasi dito, kay Pangulong Duterte sa opinyon ko lang, ano siya, tawag dito, sumusunod naman siya sa ano, sa, due process. Kaso may mga bagay lang naman kasi na hindi mo na kailangan ng gano'n, na ang iba nagagamit nila yung power nila, pera nila, na makatakas sa ano nila, sa mga kasalanan nila. Siyempre kasama na do'n yung mga nasa ano, public servant na nababayaran, kaya sila nakakalusot. So kung ganyan lang rin at paulit-ulit, anong gagawin mo? Mag-aantay ka pa ba ng due process? Kasi ano na yan, eh, yung, principle na yan, tawag dito, yung pananaw mo na sa ano, sa ganyan, anong gagawin mo? 'Di ba? Kung meron ka rin namang power na ano, eliminate mo na lang. Kaysa paulit-ulit pang mangyayari yan, ilan pa yung mabibiktima niyan. Kaya nga sabi niya kung hindi ka marunong pumatay, eh, hindi ka puwedeng maging presidente. Para sa'kin tama naman yun. Kasi napakaraming heinous, crime na nangyayari sa bansa. Tapos, i-ano mo lang, tawag dito, yung, sobrang bait mo, i-due process mo. Tapos ngayon makatakas pa yan, ilan pa ulit ang madidisgrasya niyan. Opo. At bahala na rin po yung ano no, yung hustisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ano no, ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thing? Hindi yan, eh, ang tanong kasi diyan, what kind of thinking do you have, ma'am? Ano, 'pag nagdurugo yan patayin, gano'n ba kadali yung pumatay? Kaya nga sinabi niya yung mga heinous crime, 'di ba? Hindi naman nahuli yan patayin.
heinous crime at yung mga nanlaban. Thinking of, what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What Sa ano niyo yun? what can else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Parang ano kasi yan, parang yun na rin yung kapalit ng ano ng death penalty, 'di ba? Sa mga heinous crime. Na ayaw nilang isa batas, 'di ba? So, ganun din yun. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? Naman tayo eh. Element of self-defense. Kasi, for example, yung sinabi na encourage sa criminal, kung gagawin man ng pulis yun, ang hirap i-prove nun. Diba? Ang hirap i-prove nun. Kasi, mabubilyaso lahat ng mga kasama niya kung pag may may nagbaliktad. Ang hirap i-prove nun kapag ganun. Kasi, ebidensya kasi pagbabasihan dun eh. Kung may barel, kung binigyan ng barel. Kaya hanggang ngayon wala silang makuha doon eh, ebidensya. Well, sa tingin ko meron din naman talaga nangyayaring ganon. Ang problema lang is sadyang mahirap lang talagang i-prove na in-encourage nila yung criminal na lumaban. When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang must have the satisfaction of doing his thing. Okay. Yun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Kasi parang madali lang naman kasi intindihan elements of self-defense. Diba? Self-defense. Ano pa ba yun? Basta nanganganib yung buhay mo, yun yung mapakutsilyo man yan o nanganganib buhay mo, pwede ka lumaban. Pwede mo depensahan sarili mo. Ano pa ba hinahanap niya dito? Nasagot na rin naman siya. Tama naman din yung sagot na yun. May idiot nga lang kasama. Ibang performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. So, ang sagot dito ni dating Pangulo, ang ano niya dito na yung element of self-defense, civilian man yan, sundalo o pulis, is pareho lang yung yung element of self-defense. Na kapag nanganib yung buhay mo, then fight back.
depensahan mo sarili mo. Yung balikta ang ano lang dito kay ano kay sa dating pangulo is patayin mo yung nagko-cause ng panganib sa buhay mo. Kaya yung kumpara sa ikaw pa yung mamatay. Yung manganib. Which is tama naman. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Galit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Magdrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them tama to yan. draw their guns. Drama yan, Pam. Okay? So ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Yung bata po, bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, So dito, tinatanong niyo rito yung elements of self-defense na yung tawag dito, yung aggression. Yun nga, kapag nalaban yung ang mga inaaresto. Diba? Ngayon, sabi niya, kasama din daw ba doon yung mga biktima na hindi nanlaban. Katulad yung binabanggit niya ng mga kasama nila dyan. Malamang hindi. Kasi, yan tawag dito, magkakaibang cases kasi yan. Yung isa, nanlaban, dahil siya, drug o kung ano mang kaso meron siya. Ang isa naman, nadamay lang. Diba? Yung isa naman, pangatlo, is yun talaga, tinira talaga ng pulis. Krimen na yun. Personal na krimen ng pulis na gumawa nun. Ngayon, yung doon, isinasama ni Franz yung elements of self-defense doon, pati yung mga tawag dito, yung krimen na nagawa ng pulis. At yun sa actual na talagang mayroong aggression. Pinagsasama-sama niya yun, hindi niya, dapat yun, hiwalay dapat yun, kasi magkaibang senaryo naman yun. wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. So, walang self-defense doon. So, ibig sabihin, imbestigahan mo yung pulis na gumawa nun. Dahil sigurado, mayroon siyang pananagutan doon. At siya lang mismo ang may pananagutan doon. Kasi nga, katulad sabi ng dating Pangulo, guilt is personal in relation to crime. Diba? At kung aakuin man yan ng dating Pangulo, hindi tatanggapin sa korte. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I mean, I do not. Ito kasi yung tanong kasi na to, paulit-ulit na lang din Diba? Yung encourage na sinabi niya naman, hindi niya naman tinatanggi yun. Sinabi niya yun at sinabi niya,
sa mga pulis na gawin. Pero ang tanong kasi diyan, gagawin ba talaga ng mga pulis? Yun yung tanong doon kasi yung pulis nag-aaral din yan. Diba? Alam din naman nila kapag sinunod nila yan, sigurado tanggal yung paano nila. Dismiss sila, makukulong pa sila. Tingin mo, sinong taong susunod doon? Well, meron din iba siguro. Pero ang tanong kasi dyan, sila yung magpo-prove niyan na in-encourage ba talaga nila yung isang kriminal o nilagyan nila ng baril para manlaban. Ay iyan yung ano, kailangan i-prove, 'di ba? Trabaho na ng ano 'yan. At trabaho na nila ng ano yan, law enforcement na imbestigahan kung mayroon ba talagang ano na mali doon sa ginawa ng mga pulis. Mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to, pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical, Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Hindi mo kasi naiintindihan yung sinasabi niya. Magkaiba kasi yung tinutukoy mo kumpara dun sa nanlaban. Kasi kapag yung sinasabi niyang aggression, walang second chance doon. Pag nangyari yun, paghugot, diretso na yun. Wala na second chance doon. Ang second chance doon, either na yung criminal bumulagta o yung pulis yung bumulagta. Ngayon, ang tinutukoy kasi dito ni Franz is yung hindi lumalaban. Wala namang sinabi na patayin yung mga hindi lumalaban. Hindi niya kasi naiintindihan yung ano niya. Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga mali... Paano yung mga drug lord? Yung mga iba nasa kulungan na rin, ang iba doon din gumagawa ng laboratory at yung mga nahuhuli sa labas, yung mga tao lang nila. Liit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Diba? Kasi, tawag ito? Wala nga naman kasi kahit sinong tao dyan na papatay ng ganun-ganun na lang. Kahit pulis nga, hindi nga gagawa ng ganun. Diba? Nang walang rason. Lahat ng mangyayari niya may rason. Yung isa, baka makikikanta yung isang pulis o tinira. Pwede yun. Diba? Yung isa, aksidente. Nadamay. So, yun yung mga doon. Kasi hindi kasi tawag dito. Tawag dito, sineseparate yung mga ganong klaseng cases. Well, malalaman mo naman kasi hindi yung mga ganyang klaseng tanong, hindi naman papasa sa yan. Yung totoong tanungan lang yung pagbabasihan. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law.
alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka ba- Yun na nga eh. Alam niya yung due process. Alam nga ng mga taong hindi abogado yung due process eh. Diba? Yung pinaglalaban kasi dyan, pananaw na. Filosofiya na. Diba? Ngayon, yung magde-decide dyan, hindi na law. Sarili na ng tao yun. Kung anong gusto niyang gawin. Ngayon, trabaho nyo para i-prove yung ginawa niyang mali. At hindi siya yung magbibigay sa inyo noon. Nag-uubos na lang ng oras to si Franz eh. Na siguro iniisip nyo sana makasurvive siya sa 10 minuto ng pagtatanong sa dating Pangulo. Bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta na lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last Kaya kayo, mag-iingat kayo sa pagboboto ng mga party list. Yung yung tawag ito, yung unang nila dyan, listahan. 3. Yan dyan, yung mga nakaupo na yan dyan. time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Di ba? Nag-accident na lang siya ng oras eh. Kasi makasurvive lang dyan sa sa tanong. Kasi alam niya naman, wala siyang makukuha dyan. Para lang siyang tanga dyan na Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang. ngayon, yung tinitira niya na naman yung mga nakaaligid kay sa dating Pangulo. So, tingnan natin anong niya rito. Michael Yang sa droga, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo. papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi Hindi, samahin ayoko kita. pong maging katulad. So, si Castro dito, nagsasayang na lang ng oras eh. So, wala na siyang ibang tanong. Tatanong niya lang yung tao according doon sa chismis. Ang layang dito, malaya yung tao. Kung mayroong yan na nakasuha na yan. Diba? Ayokong masama doon sa patayan. You will So, be hindi a po. witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay.
So, yun nga po, no, Wala na. Nagsasaya yun ng oras pong dito mga si Castro. malalaking drug lords Tinatapos katulad nyo ni na lang yung Michael natitira Yang niyang oras. na sinasabi. So, Pero hindi niyo po nandito na alam lang tayo. na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Wala na eh. Tinatapos niya. Ano niya na lang. Tawag ito. Pinapaikot-ikot siya na lang. Nagtatanong lang siya ng mga bagay na walang kwenta. So, tapusin na natin. Hanggang dito na lang.